Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon, panibago na namang pagkakataon ang binibigay ng Diyos sa atin para sikaping siya ay sundan, mahalin at paglingkuran. Sa ating pagninilay, napakaganda balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Ito ay malinaw na pagpapatunay na kapag ang Diyos ang pumili at tumawag, hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang hinirang. At nangyari ito kay David, simpleng tagapangalaga ng mga pastol, ng mga tupa, pero sa biyaya ng Diyos, siya ang pinili, siya ang hinirang, inihanda para sa mahalagang misyon at naging hari ng Israel. Namuno sa loob ng 40 taon, halos ginabayan, sinamahan ng Diyos sa kanyang pamumuno. Tunay na pinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga pinipili at hinihirang ang biyaya upang magampanan ang misyon na ipinagkakatiwala sa Kanya. Pero alam nating lahat na mayroon ding bahagi sa pagkahari ni David kung saan imbis na ang Diyos ang kanyang pakinggan at sundin, ang kanyang sarili ang kanyang pinairal. At iyon ang naging simula ng kanyang unti-unting pagbagsak. Kaya sa buhay ni David, makikita natin kung hahayaan lamang natin ang Diyos ang maghari sa ating kalooban, ang umiral sa ating buong pagkatao, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Pero kapag ang pinairal natin ay ang ating katigasan ng puso, ang katigasan ng ating ulo, ang paggawa ng kung ano lamang ang gusto natin, yon ang unti-unting magiging simula ng ating pagbagsak. Kaya ito ay magandang paalaala at magandang aral para sa atin. Walang pinangarap ang Diyos na masama para sa iyo. Napakaganda ng gustong mangyari ng Diyos sa iyo. At hindi kanya kailanman pababayaan sa kung ano ang plano ng Diyos sa iyo. Mangyayari lamang na mapapahamak ka kapag mas pinairal mo ang sarili mo lamang kagustuhan na hindi ayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Kaya ipanalangin natin, mga kapatid, sa ating banal na misa na sa ating buhay ang mas mangibabaw, ang mas pairalin natin ay ang kung ano ang gusto at kalooban ng Diyos. Amen.